Itong dialogue na binabasa ko ngayon ay hindi ko manually sinulat. Tinulungan ako ng generative AI para ma-generate ito. Ito ay isang uri ng photography kung saan pinapalaki o pinapalapit ng magnification ratio, sensor size, at cropping techniques. Polls ng mga maliliit pero napaka-interesting na subjects gaya ng langgam, bees, at dragonflies. Alam mo ba na posible nang gumawa ng buong script gaya nitong pinanonood mo ngayon gamit lang ang AI o Artificial Intelligence? Oo, tama ang narinig mo. Itong dialogue na binabasa ko ngayon ay hindi ko manually sinulat. Tinulungan ako ng generative AI para ma-generate ito. Welcome to The Hidden World in Plain Sight, isang video content kung saan ipakikita ko ang incredible power ng generative AI para gumawa ng text content, mind maps, at marami pang iba. Dito sa video na ito, meron akong mahigit 70 slides na ginawa kasama ang assistance ng AI para maipakita ang detalyadong pagtalakay sa macro photography bilang example topic. Hindi lang macro photography ang punto nito ngayon. Ang highlight natin ay kung paano ginamit ang generative AI para gumawa ng malinaw at structured na presentations. Una, tutulungan tayo ng AI maintindihan kung ano nga ba ang macro photography. Simpleng explanation pero comprehensive. Ito ay isang uri ng photography kung saan pinapalaki o pinapalapit natin ang maliliit na bagay na madalas hindi natin napapansin sa araw-araw nating buhay. Kasama dito ang mga concepts tulad ng magnification ratio, minimum focusing distance, MFD, minimum working distance, MWD, at iba pang technical aspects gaya ng macro gear, subject size, sensor size, at cropping techniques. Pero hindi lang yan. Ang detalye ng discussion, pati na ang organization ng content sa slides ay nag-a-assist din ng AI. Kaya naging madali ang pag-structure ng mga ideas mula sa simpleng introduction hanggang sa detailed examples ng mga maliliit pero napaka-interesting na subjects gaya ng langgam, bees, at dragonflies. Mamaya, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko i-convert lahat ng information sa isang mind map gamit pa rin ang generative AI. Oo, AI pa rin ang gagawa nito. Mapapadali ang pag-review natin, mas malinaw ang connections ng bawat ideas at magiging organized pa ang ating mga content. Kaya kung curious ka lang kung paano magagamit ang generative AI sa paggawa ng sarili mong video scripts, presentations, mind maps, at marami pang ibang creative contents, panoorin mo ang buong video na ito. Hindi lang tayo basta matututo ng macro photography, mas lalawak din ang ating kaalaman kung paano natin pwedeng gamitin ang technology para gawing efficient at engaging ang ating content creation. Excited ka na ba makita kung paano ko ito ginawa gamit ang AI? Tara, simulan na natin ang pag-explore sa The Hidden World in Plain Sight at tignan natin kung gaano kahusay ang AI sa pag-assist ng ating creativity at productivity. Mamaya, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko i-convert lahat ng information sa isang mind map gamit pa rin ang generative AI. Oo, AI pa rin ang gagawa nito. Mapapadali ang pag-review natin, mas malinaw ang connections ng bawat ideas at magiging organized pa ang ating mga content. Kaya kung curious ka lang kung paano magagamit ang generative AI sa paggawa ng sarili mong video scripts, presentations, mind maps, at marami pang ibang creative contents,
Panoorin mo ang buong video na ito. Hindi lang tayo basta matututo ng macro photography, mas lalawak din ang ating kaalaman kung paano natin pwedeng gamitin ang technology para gawing efficient at engaging ang ating content creation. Excited ka na ba makita kung paano ko ito ginawa gamit ang AI? Tara, simulan na natin ang pag-explore sa The Hidden World in Plain Sight at tignan natin kung gaano kahusay ang AI sa pag-assist ng ating creativity at productivity.